Okay guys, so as you know, most ng MPPT solar charge controller is meron siyang feature na tinatawag na LVD o yung low voltage disconnect. Ano ba yung low voltage disconnect? Yung low voltage disconnect is ang ginagawa niya kapag meron kang load na nakakabit sa inyong solar charge controller and bumaba yung voltage ng battery sa voltage na sinet mo, ang gagawin niya is di-disconnect niya yung load na yon. So sa akin, yung load ngayon na nakakonect sa terminal is yung mga USB connection natin. So halimbawa bumaba siya sa LVD, mamamatay yung connection ko sa load, no? Mamamatay lahat ng USB ko. Ngayon, ang problema ko is hindi talaga sa SRNE natin. Ang problema ko is yung AC side natin, yung after the inverter. So ang inverter ko ay SUMDOM. Ang SUMDOM naman is may LVD rin siya. Kaya lang ang function ng LVD niya guys, ang nangyayari kapag nag low voltage disconnect siya, ang ginagawa niya is hahanap siya ng secondary power niya, which is yung nasa AC input dapat. Hindi ko ginagamit yung AC input guys, kasi purely off grid tayo. Gumagamit tayo ng ATS to switch the power, no? Hindi tayo gumagamit ng inverter alternative power. So pag nangyari yun guys, yung LVD ng SUMDOM, since wala siyang mahanap sa AC niya, ang gagawin niya na lang is mag-auto off siya. Yun ang mangyayari sa kanya, mag-auto off yung SUMDOM. Ngayon, yun ang ayoko, kasi pag in-auto off mo siya, hindi siya mag-auto on pagka naka-recover na ng charge yung battery natin, no? Walang feature yung SUMDOM na mag-auto on siya. Ang gusto ko sanang gawin is kapag nag-disconnect itong ating SRNE solar charge controller, sasabay ng disconnect yung load ng AC. So paano mangyayari dyan guys? Paano natin gagawin siya? So nakaisip ako ng paraan para gawin yung ganong case. So ang scenario is pag nag-disconnect ang SRNE, gusto ko i-disconnect niya sabay yung load ng SUMDOM. No? Paano mangyayari? Okay guys, so naisip nyo na ba yung sinasabi ko kung paano mangyayari na kapag nag-disconnect si SRNE ng load sa DC is sasabay ng disconnection yung ating SUMDOM load without causing na mamatay yung ating SUMDOM inverter, no? So kung hindi nyo pa naisip, so ito na yung sagot guys. So gagamit tayo ng tinatawag natin na relay. So ito yung ganito yung itsura ng relay guys, to. So ito ay isang solid state relay ng 40 ADA ang kanyang spec, no? So ang input niya is manggagaling sa ating DC and ang kanyang siniswitch is yung ating AC, no? So ano ba yung relay? Ito ay isang electrically operated switch. Ganun kasimple ang function ng ating relay. So, para simple lang tayo guys. So, ibig sabihin guys, kapag naka-detect siya ng input sa DC, mag-on yung line sa kabila. Pagko-connectahin niya. Kapag walang power sa DC, open tong linyang to, hindi siya magka-connect. Ito pa lang sa solid state relay natin guys, meron tayong makikitang label dito So input nakalagay dito, ibig sabihin dito nyo ilalagay yung kanyang power, no? Ang magpapapower sa relay natin ay DC, no? And meron lang siyang certain range ng voltage, 3 to 32 volt DC lang yung pwede sa kanya para mag-operate ng maayos yung ating relay. And then sa kabilang side, yung ating pinuputol at dinuduktong na linya, switch on and off na linya, is yung AC side na. So isang linya lang to guys. Dito nyo ilalagay yung live line nyo, no? And may range lang din siya, 24 to 38 volt AC. So ngayon guys, hahanapan natin to ng pwesto kung saan natin siya magandang ilagay sa ating system, no? So dapat mas pareho siyang accessible sa ating solar charge controller and sa ating output ng inverter. So somewhere siguro near sa ating circuit breaker box natin ilalagay yung ating solid state relay. And syempre,
Ang numero unong tanong sa inyo guys nito is paano yung ating wiring diagram. So, susunod na, ibibidyo natin yung ating diagram. Okay, dito muna tayo sa ating whiteboard para sa wiring diagram ng ating solid state relay. So, ulitin ko lang, ang intention natin is makat yung AC output ng ating inverter pag nag-low voltage disconnect na yung ating solar charge controller. Ibig sabihin, sasabay yung pagkat ng DC load sa AC output ng ating inverter. And the second intention nga guys is makit ko na naka-on yung aking inverter while the battery is recovering each voltage level. So, hindi rin naman magko-consume ng too much power yung ating inverter at yung ating solar charge controller para bumaba pa ng gusto yung voltage level ng ating battery. So, once kasi guys, itong Samdom inverter ko is nag-off siya kasi hindi na siya makahanap ng secondary power na kanyang gagamitin, is there's no way na mag-auto-on siya ng kusa kahit naka-recover na yung ating battery. Para nga mangyari yun guys, kakailanganin natin ng solid state relay. Ngayon guys, ang pinapakita lang natin na wiring dito sa ating whiteboard is yung mga involved lang natin na wires para sa ating pag-install ng relay. So hindi ko na pinakita yung mga ibang wiring na inverter and ng ating solar charge controller dahil hindi naman siya connected sa pag-i-install natin ng relay. Okay, para sa ating solar charge controller guys, kailangan nating mag-abang ng wire galing sa DC load terminal, no? So, kailangan natin ng positive wire and negative wire, no? Para naman sa ating inverter guys, so kailangan natin yung AC output na wiring, no? Yung ating live and neutral line. Papunta sa load yan guys. Hindi natin i-install yung ating relay guys. May napansin ba kayo sa wiring between inverter and ating load? So anong wala guys? Wala tayong overload and short circuit protection. Wala tayong circuit breaker. So kailangan natin mag-install ng circuit breaker dito guys. So somewhere kailangan yung lagyan. So discretion nyo na kung gagamit kayo ng double pole or single pole circuit breaker. Pero kung single pole ang gagamitin nyo guys, kailangan sa live terminal nyo ilalagay yung ating single pole circuit breaker. At ganun na nga ang gagawin natin guys. So sa live terminal tayo maglalagay at single pole lang ang ating ilalagay. So somewhere here, maglalagay tayo ng single pole circuit breaker. Ready na tayo para install yung ating relay. So, saan natin i-install yung ating relay? So, ito yung relay natin guys, no? May picture tayo. So, nakita nyo dito, ang input niya ay DC, no? DC, positive and negative. And dito, ito ay ang AC side, no? Isang linya lang yan guys, no? So, particularly, itong line na to is dapat ito yung live line, no? So, ang live line ng AC is ito. Ang DC side is ito. So, dyan natin ilalagay yung ating relay. So, buburayin natin to. Puputulin natin yung linya para mailagay natin yung ating relay. Ayan. Na nakabit na natin yung ating relay, syempre may iba sa inyo magtatanong. Kasi yung AC side, itong side na to, is nilagyan natin ng circuit breaker. So, yung DC side ba, kailangan ding lagyan ng circuit breaker? Ang sagot guys is yes, no? Pero sa ngayon, yung gagawin ko sa aking linya is i-utilize ko muna yung short circuit protection and overload protection ng ating solar charge controller. Pero sooner, lalagyan ko rin ng circuit breaker. At least yung ating positive line, lalagyan ko siya ng circuit breaker. Okay, ang tanong dito ngayon is tapos na ba yung wiring diagram natin para sa pag-install ng relay? So, dalawang sagot dyan guys. Yes and no. So, yes, dahil pwede ka nang mag-work sa ganitong wiring diagram, no? Pwede na mag-work yung system. No, in the sense na, what if, no? May what if kasi guys, no? What if, so ano yung what if ko? What if nagkaroon ng failure yung relay? So, hindi siya nag-work properly. Or hindi man sa relay, nagkaroon ka ng problema sa solar charge controller. So, tandaan mo, ito yung linya mo. So, hindi mabubuo yung circuit pag wala yung relay mo, no?
So, ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema, just in case nagkaroon ng problema yung solar charge controller mo or yung relay mo, hindi mo rin magagamit yung load mo. Kasi nakadepende ka sa relay. Anong pwede nating maging solusyon para hindi tayo maging dependent sa relay? So, ang solusyon dyan guys is to add a bypass line. No? Saan ilalagay yung bypass line? Dito. Yeah. Yan. And, ano pa? Hindi lang siya bypass line guys. Kailangan mo ng switch dyan sa bypass line. So, either gumamit ka ng switch talaga sa bypass line or pwede ka na lang gumamit ng single pole circuit breaker again, no? So, sa case ko, gagamit ako ng single pole circuit breaker. So, yan, buburayin natin to. Maglalagay tayo ng single pole circuit breaker. Yan. Okay, so ngayon nalagay na natin yung bypass line. So, may magtatanong din sa inyo, no? Bakit naglagay ng bypass line? So, hindi na magwo-work yung relay. Kasi lagi lang siyang magdadirect dito, no? Lagi may power to. So, anong solusyon dyan, guys? Kaya nga switch siya, no? Or circuit breaker siya. Dahil pwede mo siyang i-off. So, ang gagawin natin is, itong bypass line is normally off siya. So, in normal operation, naka-off yung bypass line. Normally off, no? And ito, syempre, dahil ano to short circuit protection natin to, and overload protection, always on to, no? Okay, ulitin natin, no? Intindihin natin mabuti itong wiring diagram na to. In normal operation, guys, so, dahil nga may relay ka, no, wala kang problema dito, no? Wala tayong problema sa wiring yan. Lahat tayo nakakaintindi dyan. Ito lang yung bypass line, no? Marami siguro maguguluhan dyan. Kaya ulitin natin. In normal operation, guys, naka-off to. So, putol yung linya niyan. The only way na makomplete yung circuit is through relay lang. Ngayon, nagkaroon ka ng problema sa solar charge controller, sa relay mo. Para magamit mo yung system, kailangan i-open mo or i-on mo yung bypass line para diretso pa rin yung daloy ng kuryente. Okay? And that completes our relay wiring diagram. Okay guys, so ito na yung final installation natin ng ating relay. So nilagay natin yung relay natin sa ilalim ng ating circuit breaker box. Kagaya ng sa ating wiring diagram. So ang input natin ay kinuha natin sa load terminal ng ating solar charge controller. So nakita nyo dito yung load terminal. Ito yan, may terminal block. So dito tayo nag-connect ng ating wiring papunta sa ating input ng ating relay. And then itong terminal ng AC, pareho siyang live, no? Live wire, no? Tinap natin yan sa, yung magkabilang side niya, tinap natin sa unang circuit breaker dito. Ayan siya. Yung isa nandito, yung isa nasa taas. And then, yung sa taas is, bukod dito sa, galing sa relay, itong isa, nakatap din siya kanya, galing naman sa AC output ng inverter. No? Sa AC output ng inverter galing to. Then yung sa baba naman is siya lang, pero may jumper tayo pangalawa papunta sa circuit breaker na pangalawa, kagaya doon sa ating wiring diagram. Then lalabas na siya. Ito na yung pinaka going to, itong red na to na may black na wiring, ito na yung going to sa load natin. So ito pa rin yung live terminal ng load natin. So bali ang nangyari, ang dumaan lang ng circuit breaker is yung ating live na terminal. Yung ating neutral terminal is from AC outlet
nito, tinap lang natin dun sa neutral wiring ng load natin. Ito, no? So, hindi siya dumaan ng circuit breaker. Okay, katulad ng sinabi ko doon sa wiring diagram. So, yung unang circuit breaker na nakatap, yung both sides sa relay, is kailangan normally close siya, guys, para gumana yung relay natin. So, kung may pagkakataon kasi, guys, na kailangan natin palitan yung relay na sira or something, no, kailangan, or hindi natin siya magagamit, yun yung purpose ng ating circuit breaker na to. So, doon mo lang siya i-on pagka nagkaroon tayo ng problema sa relay dito, no? Para makumpleto natin yung circuit, magamit natin sa ating load. Ngayon, since naka-off yan, guys, so ang protection natin ng short circuit at overload is actually hindi ito, kundi yung next nating circuit breaker, no? Itong pangalawang circuit breaker, kasi always on to, guys, no? Para sa short circuit protection and overload protection natin. Okay, guys, so subukan na natin yung ating relay, no? Sa ngayon is ginagamit na natin siya sa system. So napansin nyo, naka-on na yung ating relay. So ang supply niya nga is galing sa ating solar charge controller, no? And hindi mabubuo yung circuit ng ating AC output ng ating normal power inverter kung wala yung ating relay, no? So ngayon, ayan, guys, oh, naka normal power tayo. So ito yung inverter na kinukunan niya ng normal power, at ito naman yung inverter na kinukunan niya ng emergency power. So itatry natin ngayon, kasi ang condition natin is pag nag-LBD ang solar charge controller is mamamatay yung relay. And pag namatay yung relay natin, ang mangyayari, mabubuksan yung ating circuit, no? Hindi siya magiging connected dito sa part na to. And since hindi siya connected dun sa part ng relay, mamamatay ito, no? Mawawala ng power yung ating automatic transfer switch. Hahanap siya ng secondary power. Ito na, no, magsiswitch siya sa emergency. Yun ang ina-expect natin, no? So sasadyain natin na patayin yung input power sa ating SRNE para malaman natin kung ganun talaga mangyayari. Okay? O sadyain natin patayin yung low terminal. Ayan, namatay, no? Ayun, no? Nag-switch yung ating automatic transfer switch sa emergency, kasi hindi na siya makadetect ng power sa AC output ng 24 volts inverter natin. Kasi nga, patay na yung ating relay, no? Wala na siyang power. Pero ang kagandahan niya, kasi gusto ko, nasunod to, no? Nasunod yung ating gusto na bukas pa rin yung inverter, pero hindi na siya nagsusupply ng power sa ating load. Ngayon, habang nagre-recover yung battery, no, ang ginagamit natin ay emergency power. By the time na mataas na yung voltage level nito, kusa na ito mag-on, guys, yung SRNE, no, low terminal, base dun sa sinet natin na low voltage reconnect point, no, yung LVR na sinasabi dun sa ating SRNE manual, no. So sasadyain din nating buksan yan para malaman natin kung talaga bang pag nag-on to, o on din yung relay, and i-expect ko pag nag-on yung relay, babalik tayo sa normal power. So let's see, no, i-on natin ulit. On yung relay, may konting delay, and naka normal power tayo ulit, no, bumalik siya sa normal power. Okay, subukan naman natin yung second scenario, no, na binanggit ko sa inyo. So what if nasira yung inyong solar charge controller or yung relay mismo, no, nasira yung relay. So pag nasira yung sa dalawang yan, or hindi nyo siya nagagamit or inactive silang dalawa, yung relay syempre walang power yan. So pag walang power ang relay, disconnected itong line na to, no, itong live line na to. Pag disconnected yung live line na yan, wala tayong madedetect na normal power sa ating automatic transfer switch, no? Pag nangyari yon, magsiswitch siya sa emergency. Okay? So, tignan natin kung mangyari nga yung sinasabi ko. So, ang gagawin natin is i-off natin itong ating solar charge controller. So, before that, off muna natin yung circuit breaker sa solar panel. Okay?
So wala na tayong solar panel input. Off naman natin mismo itong solar charge controller. Sa circuit breaker niya rin, SCC, off, no? So off na siya. So napansin natin, nung nag-off, wala nang power yung relay. Disconnected na yung linya. Dahil disconnected na siya, hindi makadetect ng power yung ating automatic transfer switch. Nag-switch siya ngayon sa emergency. So ngayon, dito na natin magagamit yung ating bypass line na install, no? So asan yung bypass line natin? So, ito yun guys, no? Itong single pole na circuit breaker na to, no? So, ibig sabihin yan, itong bypass line na to, pag in-on ko yan guys, makukompleto yung circuit. And pag nakompleto yung circuit, mag-o-on yung ating normal power. Babalik yung automatic transfer switch natin sa normal power. So, let's see kung mangyayari. Okay, on natin. Yan. And we're back in normal power.